Habang inaalala ni Yaga ang kapanganakan ni Panda, hinarap siya ni Yoshinobu Gakuganji tungkol sa kanyang mga First Corps. Karaniwan, umaasa ang mga First Corps sa First Energy nang gumawa sa kanila, ngunit ang mga nilikha ni Yaga ay kayang gumawa ng sarili nilang First Energy kahit wala siya. Dahil dito, nais ng mga nakatataas sa Jujutsu na italaga siyang special grade at ikulong ng walang takdang panahon dahil natatakot silang makabuo siya ng sarili niyang malakas na hukbo. Muling tinanong ni Gakuganji kung alam ba talaga niya kung paano nabuo si Panda. Inamin ni Yaga na hindi niya alam. Sa isang kagubatan, nakikipag-usap si Yaga sa isang First Corps na si Takero. Sinabi ni Takero na nag-aalala ang lahat dahil malungkot si Yaga at gusto nila siyang pasayahin. Nagpasalamat si Yaga ngunit sinabi niyang hindi muna siya uuwi. Nang tanungin kung bakit, sinabi niyang mahaba itong trabaho sa malayong lugar. Sinabi rin niyang huwag mag-alala dahil ligtas ang kagubatan sa loob ng barrier ni Tengen at makikita rin ni Takero ang kanyang ina. Bago siya umalis, sinabi ni Takero na magiging malungkot ang lahat kapag wala siya. Matapos putulin ang mga tali ni Panda, sinabi ni Kusakabe na huwag nitong sabihin kung sino ang nagpalaya sa kanya. Nahuli si Panda upang ilabas si Yaga mula sa pagtatago. Dahil may utang na loob siya kay Yaga, pinayuhan niya si Panda na umalis. Noong nakaraan, ginawa ni Yaga si Takero gamit ang impormasyon ng kaluluwa ng pamangkin ni Kusakabe dahil labis na nalulungkot ang kanyang kapatid matapos mamatay ang anak nito. Nang magkita sina Yaga, Kusakabe, at kapatid nito, nakita ni Takero ang babaeng nasa wheelchair at nakilala niyang ito ang kanyang ina. Pinuri siya ni Yaga dahil tama ang hula niya. Nang gawin ni Takero ang isang pamilyar na kilos ng anak ng babae, bumangon ito mula sa wheelchair at gumapang papunta sa kanya. Nakilala niya agad ang ugali ng kanyang anak. Habang yakap si Takero at umiiyak, sinubukan ni Yaga na humingi ng tawad ngunit pinigilan siya ni Kusakabe dahil kailangang manatiling lihim ang mga First Corps. Nalungkot si Yaga dahil kailangan niyang ilayo si Takero sa kanyang ina, ngunit nagpasalamat si Kusakabe sa kanya dahil natulungan nito ang kanyang kapatid na makayanan ang pagkawala ng anak. Habang papunta si Yaga kay Panda, hinarang siya ng isang Jujutsu sorcerer na may dalang utos para sa kanyang pagpatay. Binigyan siya ng isang pagkakataon upang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi kung paano niya ginagawa ang mga First Corps na may sariling kamalayan. Natawa si Yaga sa tapang nilang harapin siya ngayong nakakulong na si Satoru Gojo. Habang naghahanda siyang lumaban, narinig niya si Gakuganji na tumutugtog ng gitara sa malayo. Lalong lumakas ang tugtog habang nagpapatuloy ang labanan. Pagkatapos ng sagupaan, nabasag ni Yaga ang gitara ni Gakuganji ngunit nagtamo siya ng dalawang malalim na sugat sa dibdib. Sumandal siya sa isang pader habang inuutusan ni Gakuganji ang kasama niyang sorcerer na umalis. Ipinaliwanag ni Yaga na maaaring gamitin ang impormasyon ng katawan upang gayahin ang impormasyon ng kaluluwa. Maaari itong ilagay sa isang cursed corpse upang kumilos ng mag-isa. Ngunit hindi sapat iyon upang maging malakas. Kailangan ng tatlong kaluluwang magkatugma sa loob ng isang katawan upang mapagmasdan nila ang isa't isa at magkaroon ng tunay na kamalayan. Pagkaraan ng 3 buwan, makakagawa na ang Cursed Corpse ng sarili nitong cursed energy. Nagulat si Gakuganji sa lihim na ito at tinanong kung bakit ngayon lang niya ito sinabi. Mahinang sinabi ni Yaga na isa itong sumpa na ipinapasa niya sa kanya. Biglang lumabas si Panda mula sa kagubatan at nakita ang naghihingalong si Yaga. Agad siyang tumakbo papunta rito at sinubukang tulungan siya. Tinanong ni Gakuganji kung bakit hindi siya lumalaban. Ipinaliwanag niyang hindi siya kaaway ni Yaga at isa lamang siyang kasangkapan na ginamit upang patayin ito. Sa sobrang lungkot, sinabi ni Panda na kahit ang panda ay marunong umiyak. Pagkatapos nito, umiyak siya sa pagkamatay ng kanyang lumikha. Kalaunan, naghanda sina Yuji at Megumi upang hanapin si Kinji Hakari matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Tengen. Ayon kay Tengen, si Hakari ang nagpapatakbo ng isang illegal na fighting club sa isang abandonadong parking garage sa Tochigi Prefecture. Ang club ay binubuo ng mga sorcerer at mga non-sorcerer na nagsisilbing mga manonood. Pumasok sina Megumi at Panda sa lugar, ngunit nakita sila ni Karara at agad nitong binalaan si Hakari. Sinubukan ni Megumi na kumbinsihin si Karara na tulungan sila, ngunit tumanggi ito dahil sa konserbatibong pamunuan ng Jujutsu High at hindi ito naniniwalang nasil si Gojo. Ginamit ni Karara ang kanyang curse technique na batay sa Southern Cross. Dahil dito, naitutulak niya sina Megumi at Panda palayo sa kanyang sarili at sa pinto ni Hakari. Kalaunan, naunawaan ni Megumi kung paano gumagana ang teknik. Ginamit niya ang 10 Shadows technique at natalo si Karara. Muli niyang hiniling ang tulong nito nang biglang lumabas sina Hakari at Yuji sa bubong. Tinanggap ni Yuji ang ilang suntok mula kay Hakari nang hindi nagtatanggol.
Sinabi niyang isa lamang siyang bahagi ng Jujutsu Society para sa layuning mag-exercise ng mga sumpa at handa siyang gawin ang anumang kailangan upang magawa yon. Nang makita ni Hakari ang matatag na pasya ni Yuji, pumayag siyang tulungan sila. Biglang lumitaw ang isang Kogen at ipinaalam sa mga sorcerer na may bagong tuntunin na nadagdag sa Calling Game. Pinapayagan na ngayon ng bagong tuntunin ang lahat ng manlalaro na makita ang kalagayan ng ibang mga manlalaro. Ang nagdagdag ng tuntuning ito ay isang muling nabuhay na sorcerer na nagngangalang Hajime Kashimo. Ipinahayag niya ang kanyang pagkainis dahil hindi siya makahanap ng malalakas na kalaban at nais niyang labanan si Sukuna. Nakipag-usap si Kenjaku kay Sasaki, isa sa mga dating kaklase ni Yuji, sa isang malapanaginip na kalagayan tungkol sa kolonya na itinayo sa Sendai. Inalok niya itong tulungang makaalis sa lugar. Habang inaakay siya palabas, nagpasalamat siya dahil naging kaibigan ito ng kanyang anak. Matapos ipaalam ni Panda sa grupo ang pagkamatay ni Yaga, pumayag si Hakari na tumulong upang magamit ang posisyon ni Megumi bilang pinuno ng Zenin clan para sa sarili niyang pakinabang. Lumitaw ang Kogen ni Yuji at ipinakita na isa na siyang manlalaro sa Calling Game. Inisip ni Yuji na maaaring dahil ito kay Sukuna. Ginamit nila ang Kogen upang hanapin ang mga manlalarong may sapat na puntos upang makapagdagdag ng bagong tuntunin. Nais nilang magkaroon ng tuntunin na magpapahintulot sa pagpapalitan ng puntos at pag-alis sa Calling Game. Bukod kay Hajime Kashimo, nalaman nilang may isa pang manlalaro na may sapat na puntos. Ang pangalan nito ay Hiromi Higuruma. Nagpasya sina Hakari at Panda na pumasok sa Tokyo No. 2 Colony upang hanapin sina Kashimo at Angel, na sinasabing naroon din. Samantala, pumunta sina Yuji at Megumi sa Tokyo No. 1 Colony upang hanapin si Higuruma. Pagpasok nila sa kolonya, agad silang nahiwalay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Matapos makalaban ng ilang sorcerer, nakilala ni Yuji ang dati niyang kaklase na si Amai. Sinabi nito kung saan niya mahahanap si Higuruma. Kasabay nito, nakatagpo ni Megumi ang isang babae na nagngangalang Remy. Sinabi rin nito kung saan matatagpuan si Higuruma. Gayunpaman, magkaibang lokasyon ang ibinigay ni Amai at Remy kina Yuji at Megumi. Si Higuruma ay isang public defender na nawalan ng tiwala sa sistemang panghukuman ng Japan. Madalas siyang sisihin ng kanyang mga kliyente kapag hindi niya naibibigay ang resulta na gusto nila. Nang tuluyan siyang mabaigo matapos hatulan ng hindi patas ang kanyang pinakahuling kliyente, nagising ang kanyang curse technique. Lumitaw ang isang nakakatakot na Shikigami at nagdeklara siya ng isang panibagong paglilitis sa loob ng hukuman. Sa kasalukuyan, dinala ni Amai si Yuji sa Tokyo Metropolitan Theater sa Ikebukuro kung saan naroon si Higuruma. Samantala, nilinlang ni Remy si Megumi at dinala siya sa isang gusali ng apartment sa Shinjuku upang makilala ang isang muling nabuhay na sorcerer na si Registar. Interesado si Reggie kay Megumi at iminungkahi niyang magtulungan sila. Ibinunyag niya ang kanyang teorya tungkol sa tunay na layunin ng Calling Game. Dahil natanggal na ang pinakamahihinang manlalaro, naniniwala si Reggie na may balak si Kenjaku na magpakawala ng isang malaking sakuna laban sa mga natitirang sorcerer. Hiniling ni Yuji kay Higuruma na gamitin ang kanyang mga puntos upang makatulong sa pagpapatigil ng Calling Game. Tumanggi si Higuruma dahil naniniwala siyang mas makatarungan ang mga tuntunin ng Calling Game kaysa sa paraan ng lipunan sa pagbibigay ng hustisya. Hinamon siya ni Yuji. Bilang tugon, ginamit ni Higuruma ang kanyang domain expansion na may temang hukuman. Samantala, sa isang hindi kilalang lugar, nakipagkita si Kenjaku sa ilang lalaki sa isang silid pulong matapos tanggapin ang kanilang imbitasyon. Sa loob ng domain ni Higuruma, nililitis ang isang tao para sa kasalanang nagawa niya, habang ang Shikigami niyang si Judgment ang namamahala sa kaso. Inakusahan si Yuji ng pagpasok sa isang pachinko parlor kahit menor de edad pa siya. Nang sabihin niyang gagamit lang siya ng banyo, ipinakita ang ebidensya na may balak talaga siyang magsugal. Idineklara ni Judgment na may sala si Yuji at kinuha ang kanyang cursed energy, kaya madaling nalamangan siya ni Higuruma gamit ang kanyang husay bilang sorcerer. Bago siya mapatay, humiling si Yuji ng panibagong paglilitis at bumalik sila sa domain. Sa pagkakataong ito, inakusahan siya sa malawakang pagpatay sa Shibuya, at inamin ito ni Yuji. Dahil dito, hinatulan siya ng kamatayan. Binigyan si Higuruma ng espada upang patayin siya, ngunit naguluhan siya sa pag-amin ni Yuji dahil alam niyang si Sukuna ang tunay na may gawa. Naalala ni Higuruma ang panahon na tumanggi siyang maging hukom. Pagkatapos nito, inalis niya ang kanyang teknik dahil naniniwala siyang inosente si Yuji. Matapos nilang pag-usapan ang kanilang mga karanasan at pagkakasala tungkol sa mga pagkamatay, ginamit ni Higuruma ang kanyang mga puntos upang magdagdag ng bagong patakaran na nagpapahintulot sa mga manlalaro ng Calling Game na maglipat ng puntos sa ibang manlalaro. Nagbigay siya ng isang punto kay Yuji at umalis.
Balak niyang isuko ang sarili para sa mga taong napatay niya kapag natapos na ang calling game. Inatake si Megumi ni na Reggie, Remy, at dalawa pang tauhan ni Reggie. Kahit labag sa loob niya, iniligtas niya si Remy mula sa pagsabog na ginawa ng isa sa mga tauhan na si Has Enoki. Pagkatapos ipaalam ni Kogain sa mga manlalaro ang bagong patakaran na idinagdag ni na Yuji at Higuruma, pinatay ni Megumi ang pangalawang tauhan ni Reggie. Pagkatapos nito, napalibutan siya ni na Reggie at Has Enoki. Biglang dumating si Takoba at sinabi na tutulungan niya si Megumi upang maging patas ang laban. Nalito ang tatlong sorcerer sa kakaibang ginagawa ni Takoba, ngunit nang ipakita niya ang malaking husay niya sa First Energy, tinanggap ni Megumi ang kanyang tulong. Hinayaan niya si Takoba na harapin si Has Enoki habang siya naman ay lumaban kay Reggie. Nagpatuloy ang laban ng dalawa sa iba't ibang bahagi ng kolonya. Ginamit ni Reggie ang kanyang curse technique upang makalikha ng walang katapusang mga bagay mula sa mga resibo na nakakabit sa kanya. Dinala ni Megumi si Reggie sa isang gymnasium. Mukhang lamang si Reggie dahil tinambakan niya si Megumi ng maraming bagay. Ngunit nagulat si Reggie nang gamitin ni Megumi ang kanyang domain expansion at ginamit ang gym upang makatulong sa pagkumpleto nito. Na-corner si Reggie sa loob ng incomplete na domain ni Megumi. Gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga sasakyan at isang bahay upang durugin si Megumi. Ngunit inalis ni Megumi ang domain, at dahil sa bigat ng mga bagay na ipinatawag ni Reggie, bumigay ang sahig ng gym. Pareho silang nahulog sa pool sa ibaba. Dahil hindi na magamit ni Reggie ang kanyang mga resibo, ginamit ni Megumi ang Divine Dog upang sugatan siya ng malubha. Pinuri ni Reggie ang lakas ni Megumi bago amining wala siyang sapat na alam tungkol kina Kenjaku at Tengen upang masagot ang tunay na layunin ng calling game. Bago siya namatay, ibinigay niya kay Megumi ang lahat ng kanyang puntos. Samantala, paulit-ulit na nabigong saktan ni Has Enoki si Takoba. Dahil sa comedian curse technique ni Takoba, anumang naiisip niyang nakakatawa ay nagiging totoo at nawawalang saysay ang anumang pinsalang matatanggap niya. Ipinaalam ng Kogain ni Has Enoki na patay na si Reggie, kaya umalis siya. Tinangka ni Megumi na patayin ang walang laban na si Remy, ngunit napigilan siya ng mga salita ni Sumiki. Pagkatapos nito, bumagsak siya dahil sa kanyang mga sugat at sa sandaling iyon ay bumaba sa kanyang harapan si Angel. Sa ibang lugar, sa Sendai Colony, ginulo ni Yuta ang apat na panig na pagtatalo ng pinakamalalakas na manlalaro roon, sina Takako Uro, Ryo Ishigori, ang special grade cursed spirit na si Kurarushi, at ang dayuhang sorcerer na si Dhruv Lakdawala. Nagsimula ito nang patayin ni Yuta si Dhruv. Ginamit ni Yuta si Rika upang protektahan ng isang grupo ng mga sibilyan na naipit sa colony habang nilalabanan niya si Kurarushi. Matapos niyang mapaalis ang cursed spirit gamit ang reverse curse technique, bigla siyang inatake ni Uro. Ang kanyang teknik ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang espasyo sa paligid niya. Habang naglalaban sila, hindi sinasadyang nainis ni Yuta si Uro habang sinusubukan niyang maintindihan ang kanyang layunin matapos siyang mabuhay muli. Samantala, itinaboy ni Ishigori si Uro gamit ang kanyang discharge technique at nagpakawala ng malalakas na bugso ng cursed energy. Umaasa siyang matutugunan ni Yuta ang kanyang matinding kagustuhan sa laban kaya nagsimula silang magbakbakan ng mabangis. Nang muling lumitaw si Uro, ipinatawag ni Yuta si Rika upang labanan siya at gamitin ang kanyang cursed energy. Umabot sa tabla ang kanilang labanan kaya sinubukan nilang gumamit ng tatluhang domain expansion. Ngunit naputol ito dahil sa bagong ikalawang anyo ni Kurarushi. Matapos talunin ni Ishigori si Uro at mapaalis muli ni Yuta si Kurarushi, muling nagharap sina Yuta at Ishigori. Nagpasya si Yuta na ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang maibigay kay Ishigori ang laban na matagal nitong hinahanap. Gamit ang sarili niyang teknik na copy, tinalo ni Yuta si Ishigori sa pamamagitan ng paggamit ng teknik ni Uro upang pahinain siya. Pagkatapos nito, tinamaan niya si Ishigori ng sarili nitong atake na ibinalik sa kanya. Matapos pagalingin ni Yuta sina Uro at Ishigori, ibinigay nila sa kanya ang kanilang mga puntos. Binalaan ni Uro si Yuta na hindi siya lalakas pa hanggat nakikipaglaban siya para sa iba. Sinabi niya na ang pinakamalalakas na sorcerer ay may sariling kagustuhan at para lamang sa kanilang sarili lumalaban.